Itigil mo ang pagyabang. Mahal, Xiaobao, nasira ko ang lahat para sa'yo. Nasira ko ang lahat para sa'yo. Nanay, ipakita mo ang baraha mo. Sige. Oras na para gumawa ako ng aksyon. Hayaan mo akong ipakita sa iyo ang teknik sa baraha na hindi ako natalo sa buong mundo sa nakaraang buhay ko. Isang baraha lang ang magdedesisyon sa lahat. Pakita ang baraha, ma'am. Mahal. Mahal ko, pasensya na. Makita na lang tayo sa susunod na buhay. Wag! Ay, kung magwawala ka sa labas, huwag mong dudumihan ang lugar ko. Mahal, patay na ako. Wala na akong silbi. Wala na akong silbi. Mahal, kumalma ka. Mahal, nandito pa ako. Nandito pa si Xiaobao. Tay, kaya mo pa namang kitain ulit ang pera. Nagkamali ako, anak. Pasensya na. Ayos lang, ayos lang. Makakapagsimula tayo ulit. Imposible na. Nawala na ang lahat. Ang kotse, ang bahay, lahat. Wala nang pag-asa para sa akin. Hindi ako karapat-dapat mabuhay. Mahal, para sa akin at kay Xiaobao, huwag mo na sanang ulitin ang mga sinabi mo, ha? Tay, kapag nagsusugal ka, palagi kang talo. Huwag ka nang magsugal. Kapag nagsusugal ka, palagi kang talo. Maganda ang sinabi mo. Napakaganda ng sinabi mo. Mas matalino ang anak mo kaysa sa'yo. Ang tanging paraan ngayon ay labanan ng sugal gamit ang husay. Kung wala kang pera, huwag ka nang tumambay dito. Samahan niyo sila palabas. Umuwi na tayo. Tay, kailangan nating magpatuloy sa pagsusugal. Xiaobao, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ayos lang. Kung may pera ka, sige. Ito ang aking lucky money. May 100 RB dito. Sige, sige. Ang interesting ng pamilya mo. Xiaobao, pasensya na, anak. Huwag na tayong magsugal. Uwi na tayo. Okay? Xiaobao, kung mapapatuloy ka, papaluin kita. Nanay, bakit hindi mo ako tulungan na maglaro ng baraha? Ikaw si Xiaobao, 'di ba? Anong magagawa mo sa ganitong kaliit na pera? Natatakot ka ba? Mahal, pasensya na. Nagpakita ako ng masamang halimbawa at nadala si Xiaobao. Kung gusto mong maglaro, ayos lang. Lahat ng bisita ay welcome. Pabibigyan kitang mawalan ng pag-asa at umuwi. Nanay, tatay, makinig kayo sa akin. Halika rito. Xiaobao? Ang minimum na taya ay 3 piso lang. Hindi ka masyadong malulugi sa isang round. Ang pamilyang ito ay may natitira pang pera. Ubusin na natin sila. Ipamahagi ang mga baraha. Kahit mababa ang minimum na taya, natalo pa rin ang lahat ng pera ng tatay ko. May dayaan talaga dito. Narinig mo ba ang binata? Ipamahagi ang mga baraha. 2 tayo at 3 deck. Pumili ka muna ng isa. Nanay, naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Nanay, okay ka lang ba? Okay lang si nanay. Tumayo ka, alis na tayo. Ang asawa mo ay natalo ang lahat ng pera at nagkakagulo dito. Bilisan mo. Nanay, nadaya si tatay. Okay lang, dadalhin na natin si tatay pa uwi. Nanay, ano man ang gawin ko, kailangan mo akong tulungan. Ito lang ang paraan para mabawi ang pera. Bilisan natin, alis na. Xiaobao, ikaw. Nanay, tiwala ka sa akin, okay? Mahal, sumusumpa ako na hindi na ako susugal muli. Uwi na tayo. Kung may sasabihin pa ang walang kwentang lalaking ito, itapon mo siya. Opo, Sister Chuni. Ako, Anong ginagawa mo dyan? Kunin mo ang iyong mga baraha. Buti na lang dala ko ang espesyal na kapangyarihan mula sa nakaraan kong buhay. Ang aking X-ray vision ay nakakakita sa loob ng anumang baraha. Nanay, piliin mo ang deck na yon. Paano pinili niya talaga ang pinakamagandang kamay? Swerte lang ba? Mabuti. mahal, alam kong nagkamali ako. Uwi na tayo. Sa pinakamasama, matatalo tayo sa isang round tapos aalis na tayo. Sige, sabi mo, isang round lang, isang round. Ma, wag kang mag-alala, nandito ako.
Isipin mo na lang na paraan ito para hindi matuto si Xiaobao, para hindi siya magkaroon ng masamang bisyo paglaki niya. Lahat ng natalo mo, babawin natin dito sa mesa. Sige na, bilisan mo at kunin mo na ang mga baraha mo. Bakit pa tayo naglalaro kasama ang lalaking ito? May laman pa ang tupa. Hayaan muna nating mangutang bago natin pakawalan. Kuya Gao, hindi mo ba iniisip na ipagpatuloy ng pamilya mo ang laban ano? Isang round lang ang nilalaro namin. Gusto ng misis mo rito na bigyan ka ng muka. Huwag kang masira ng trip. Dinala pa ng anak ni Kuya Gao ang kanyang swerte na pera. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Paano ba laruin ang card game na ito? Ako, hindi ko rin alam. Magkano ang taya mo? 3 piso ang minimum na taya, alam mo. Blind bet 100. Blind bet 100. Nako, hindi pa nga marunong magbasa ng baraha ang bata, nagtatalo na agad ng blind bet? Ang tapang para sa isang maliit na bata. Isang blind bet, diretso sa max. Xiaobao, maganda ba itong ideya? Okay lang, kung matalo tayo, pwede na tayong umalis. Ate Chuni, magkano ang taya mo? Fold. Anong problema mo? Ang bata ang kumuha ng pinakamagandang kamay sa mesa. Obserbahan muna natin ng ilang rounds, isipin mo na lang na paniniktik. Magkano ito? Nanalo ka ng 3 piso. Yehey! Nanalo tayo! Nanalo tayo! Kuya Gao, gusto niyo pa ng isang round? Or uuwi na kayo para lumuhod at magsisi sa asawa mo? Nanay, isa pang round. Sige, isali mo rin ako. Ituring na lang natin itong parang naglalaro ng bahay-bahayan ngayon. Sige, Kuya Ba. Mabuti ang kamay na ito ang pinakamaganda rin. All in blind ako. Kung matalo tayo, matatapos na agad ang palabas na ito. Malaki kaya ulit ang kamay na ito? Nagtatalo pa rin siya ng blind? Aha, nakita mo? Talagang walang takot ang baguhan. Call. Ipag-itos ko ang buong pamilya mo ngayon. Call. Ipakita mo ang baraha mo. Congratulations, Hipag. Nanalo ka na naman. Ha? Nanalo ka. Mahigit 200. Sa ganitong mababang minimum bet, imposibleng natalo ng tatay ng ganoong kalaki sa isang gabi. Nanay, yayaman na tayo. Xiaobao, malaking pera ang natalo ni Itay kagabi. Hindi ito sapat para mabayaran niyon. Tumahimik ka. Walang nagtatanong ng opinion mo dito. Mahal. Ginoong Gao, huwag kang mabahala. Maganda naman ang swerte ng misis mo, di ba? Nanay, kung tuloy-tuloy ang panalo natin, mababawi ba natin ang pera ni Itay? Xiaobao, huwag tayong masyadong maghangad. Ang sugal ay parang balon na walang laman. Gaano man karami ang pera mo, lulunurin lahat iyon. Isipin mo, ang perang pinaghirapan namin ni Itay nawala lahat sa isang iglap. Nakakalungkot talaga. Mahal, kung gagawin ko ulit ang kalokohang yon, puputulin mo na lang ang mga kamay ko. Walang nag-utos sa'yo na magsalita. Nanay, naiintindihan ko. Matatalo na tayo agad at makauwi ng maaga. Nanay, talagang pasensya na. Habang nandito ako, mahirap matalo. Pagpatuloy ang pagdidil. Manang, tingnan natin kung swerte ka sa bawat round. Blind, blind. Blind, blind. Lahat blind. Lahat blind. Sa round na ito, blind. Ikaw, tumigil ka sa paggulo. Nanay, ang dami nating napanalunan. Ang dami. Nanay, yayaman na tayo. Manang, ang galing ninyo talaga. 18 sunod na panalo. Swertihan lang siguro. Tulungan mo akong magbilang. Magkano ba ang napanalunan natin? Nanalo kayo ng mahigit 7,000.
Ang panalo ay pain lang na sinasadya ng bahay. Umakit ng biktima sa pamamagitan ng maliliit na panalo muna. Pagkatapos, kontrolado nila ang laro para mapatalo tayo at mawala lahat. Hindi tama ito. Nanalo ako ng ganito karaming round pero mahigit 7,000 lang ang nakuha. Paano ka napatalo ng ganito Paano ka napalugi ng ganito kalaki? Di ko alam ang nangyari. Nang ma-excite ako na wala lahat. Pwedeng ganun. Nanalo rin naman ako ng una. Akala ko swerte lang. Di ko inasanang sumunod. Mahirap talaga pigilan ng kasakiman. Mananalo ka muna tapos malulugi ka. Pasensya na, nagkamali ako. Tama na yung usapang pamilya. Kung gusto mong maglaro, magpatuloy ka sa pag-deal. Sa round na ito, all in blind ako. Ali, talagang hinahangaan ko ang galing at tapang mo. Sa round na ito, tatalo ako. Swerte lang yan. Sandali, Ale, paano kung maglaro tayo ng mas mataas ang pusta? 3 piso pa rin ang minimum, pero walang limit ang pagtaas ng pusta. Sasali ka? Hindi mahal, naalala ko na. Ganyan talaga ang nangyari kagabi. Masyadong tumaas ang pusta. Nalugi mo na ang kotse, tapos ang bahay. Kuya Gao, hindi ka naman tanga, di ba? Anong ibig mong sabihin? Sa ganitong kaliit na minimum na pusta, kahit manalo ka sa bawat round sa loob ng 7 araw, di mo mababawi ang 800,000. Oo, sa ganitong bilis, talagang di natin mababawi ang puhunan. Mahal, huwag mo siyang pakinggan. Huwag mong taasan ang pusta. Ang tuition ni Xiaobao ang gastos sa operasyon ni Dad. Hindi ako nagiging sakim, maglalaro pa ako ng isang round. Oo, isa lang. Sapat na yon para mabawi ang isang katlo ng pera. Napapagod na rin ako. Kung ayaw mong maglaro ng ganito, aalis na ako. Aalis na rin ako. Mahal, umuwi na tayo. Nanay, maglaro pa tayo. Anong sinabi mo? Kalokohan, alam mo ba ang sinasabi mo? Kung hindi tayo maglalaro, hindi na ako papasok sa eskwela at araw-araw akong tataka sa bahay. Maliit na bata pa lang, malakas na ang bisyo. Ginoong Gao, ang pamilya mo'y puno ng mga talento. Huwag kang magsalita ng ganyan. Anong problema? Hindi mo ba kaya? Sinasabi ko lang, nalampasan ka na ng anak mo. Ikaw, sabihin mo ulit yan tungkol sa anak ko. Subukan mo. Tama na, tumigil na kayo sa pagtatalo. Xiaobao, bakit mo ginawa yan? Nanay, nakikita ko kung ano ang mga baraha. Ano? Maniwala ka sa akin, kita ko ng malinaw ang bawat baraha. Totoo ba yan? Hindi ka nagsisinungaling sa nanay? Totoo, hindi ako nagsisinungaling. Mahal, pakiusap, huwag kang sumugal. Maaari pa tayong magsimula ulit. Huwag kang magsalita. Ayaw kitang kausapin ngayon. Mahal. Nanay, tingnan mo doon, magdi-deal na sila ng 336. Ididil ba o hindi? Ididil na! Ididil na! 3, 3, 6. At ang kamay natin ay 8-9 ke. Xiaobao. Kaya pala nananalo ako dahil sa aking Xiaobao. Nanay, huwag kang matakot. Poprotektahan kayo ni Xiaobao ni tatay. Hoy, hoy. Anong nangyayari? Nagpapalabas ba ang pamilya mo dito? Maglalaro pa tayo. Mahal, bakit mo gustong maglaro pa? Wala na tayong natitira ngayon. Ano ba? Takot ka na ba? Nahuli na ang isda. Frito o steamed? Paano kung 3 paraan ng pagluto sa isda? Tapos ka na. Simulan na natin ang susunod na round. Kung gusto ni sister-in-law na maglaro, ako na ang magsha-shuffle sa round na ito. Mas mabilis ito. Sige, bulag na tiyuin, ikaw na ang mag-shuffle. Maghintay ka lang. Ang buong pamilya mo ang target nito. Shadow hand technique. Pinagsasama nito ang pag-shuffle, pag-spring, pag-heal, at pagtatago. Hinahayaan ka nitong makuha ang mga magagandang baraha na gusto mo. Maaari ka pang magtago ng baraha ng walang nakakapansin. Tapos na ang shuffle. Hindi ko inakalang makakaharap ko ang technique na ito dito. Sayang, amateur lang ang kalaban ko. Xiaobao. Ma, huwag kang mag-alala, nandito ako. Ilagay na Yanis Matei. Oras na para isara ang lambat. Wala nang gaanong natitira sa pamilyang ito. Kahit napaan ng lamok, karne pa rin yan. Lulunin ng buo, pati buto. Mukhang hindi ko pwedeng palampasin ang dalawang ito. Sa nakaraang buhay ko, lahat ng perang napanalunan ko sa sugal, idinonate ko sa charity.
Dahil nakita ko ang napakaraming tao na nawalan ng lahat, o mas malala pa, nasira ang kanilang mga pamilya. Salamat, boss. Ang mga mandarayang sugador na ito ay hindi nagsusugal. Gumagawa sila ng bitag. Sa bawat round, naghihintay sila na mahuli ang kanilang biktima. Mahal, umuwi na tayo. Hindi na tayo, mahal. Mukhang gagawa na sila ng hakbang. 1,000. 1,000 rin mula sa akin. Xiaobao, mukhang napakaliit ng kamay na ito. Cole, Naniniwala ang mama sa'yo. Binilang ko ang kamay ko, hindi ka makakakuha ng malaki. Tumaya rin ako, sige. Tapos, dadagdagan ko ng 10,000. Tumaya ako. Pero mare, mukhang hindi na ganun ang pera mo. Hindi sapat ang chips, walang problema, makakautang tayo. Nagkalat ang asawa ko ng 800,000 kagabi, kaya mag-uutang ako ng 800,000. Lahat nilagdaan, tuloy tayo. Sige mare, dahil matapang ka, hanggang dulo tayo. Mare, tumaya ka? Tumaya ako gamit ang lahat ng chips ko. 800,000, lahat taya ko. Ano ba yan? Ganito kalaki ang pustahan, baliw. Mare, lahat ng taya mo, 800,000 sa isang kamay. Eh ano? Hindi pwede? Pwede talaga. Gaya ng sinabi, walang limit sa taya, pwedeng malaki. Mahal, pakikuha mo. Tumahimik, kailangan kong bawiin ang natalo mo kagabi. Gaya ng ama, gaya ng anak, gaya ng ina, gaya ng anak na babae, manalo ng konting pera, lumaki ang ulo. Mahal, delikado ito. Alam mo na ang delikado ngayon? Kung pupunta ka ulit sa lugar na ganito, hindi mo ako tatawag na asawa mo. Bitawan mo ako. Brother Gao, huwag mong sirain ang mga patakaran. Mga salot kayo, hindi kayo tao. Mare, baka hindi pa matalo sa round na ito. Bakit ka nagmamadali? talagang mananalo siya. Mahal, dalhin mo si Xiaobao at umalis ka na rito. Kapag nasa mesa na ang mga chips, huli na para umalis. Tigilan mo ang kalokohan, tumaya o mag-fold? Tataya ako. May tapang ang hipag. Kailangan nating sumabay. Heto, dalhin mo ang card ko. Ang card ko ay nagkataon lamang na may 800,000. Ito ang aking ipon sa mga nakaraang taon. Nanay, huwag kang matakot. Nadadala ka rin ba? Walang kapintasan ng aking kasanayan sa paghahalo ng baraha. Hindi ako nagkamali sa loob ng 10 taon. Hindi niya ako maboblangko. Sa round na ito, magfo-fold ako. Magsaya kayong dalawa? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo kayang hawakan ang maliit na perang ito? Hoy, Kuya Tianba. Kukunin ko ang aking panalo at hihinto na habang maaga. Sapat ka na para sa round na ito. Sige. Mamunggayan na dis papakita ko ang aking mga baraha. Straight. Wow, ito ang pinakamataas na straight. Tiyak na matatalo sila. Ang pamilyang ito ay malamang na mawawalan ng lahat. Naku, ang laki ng kamay. Tiyak na binigyan niya ang sarili ng magandang kamay. Ipag ang dami mo ng nanalong rounds. Panahon na para manalo ako ng isa, di ba? Hindi sa pagiging bastos, hipag, pero sa round na ito ay sobrang padalos-dalos ka. Kayong lahat ay mga halimaw. Kayong lahat ay mga manloloko. Ang aming pamilya ang target. Makukuha ninyo ang nararapat sa inyo. Kuya Gao, hindi namin kailanman pinilit ang pamilya mo na maglaro, di ba? Ito ay voluntaryong laro, voluntaryong pagsusugal, di ba? Kayong lahat ay mga manloloko. Hindi kayo tao. Gao, bantayan mo ang sinasabi mo. Kung hindi, baka putulin ang dila mo bago ka umalis. Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Ano? Ano ang gagawin natin? Nanay, huwag kang matakot, nandito ako. Sigurado? Ma'am, ipakita mo ang baraha mo.
Ganito lang kaliit, talagang matatalo sila. Ipakita ang baraha. Ipakita mo. Ipakita mo. Ipakita mo. Pakita. Nanay, huwag kang matakot, mananalo tayo. Talagang mananalo tayo sa round na ito. Matatalo ka! Itigil mo ang pagyabang. Mahal, Xiaobao, nasira ko ang lahat para sa'yo. Nanay, ipakita mo ang baraha mo. Sige, Oras na para gumawa ako ng aksyon. Hayaan mo akong ipakita sa iyo ang teknik sa baraha na hindi ako natalo sa buong mundo sa nakaraang buhay ko. Isang baraha lang ang magdedesisyon sa lahat. Pakita ang baraha, ma'am. Xiaobao. Imposible. Leopard. May leopard tayo. Naku, sobrang swerte. Matagal na akong naglalaro pero hindi ko pa ito nakita. Xiaobao, nanalo ba tayo? Hindi pwede. Hindi pwede. Ako mismo nag-set ng deck. Binigay ko sa kanya mga basura. Paano naging leopard? Lahat ay na-shuffle. Sa loob ng 10 taon, hindi ako nagkamali tapos matatalo ako sa babae. Ano ang nangyayari? Nakasalubong tayo ng tunay na pro. Walang sense. Nakatingin ako sa buong oras. Hindi gumalaw ang kamay niya. Nag-arte sila sa buong oras? Nagpakatanga para trap tayo? Honey, tumigil na tayo sa paglalaro, okay? Hindi na ako magsusugal. Xiaobao, umuwi na tayo? Sandali. No, so ang gusto mo. Ano ang gusto namin? Sister-in-law, yung leopard mo parang hindi tama. Nagdaya ba yung babae? Hindi ko alam. Hindi matanggap ang pagkatalo? Kung wala kang tinatago, tingnan ang mga baraha. Tingnan ang baraha. Ano pang hinihintay mo? Tingnan mo ang mga baraha. Sandali, anong karapatan mo para tingnan ang mga baraha? Anong karapatan? Ang mga matang ito ang nagbibigay sa akin ng karapatan. Sa nakalipas na 10 taon, wala pang 100 mandaraya ang hindi ko nahuli. Hindi ako makapaniwala. Ang babaeng ito, mandaraya? Kapag inaway mo si Tianba, kailangan nilang isauli lahat ng nanalo nila, pati tubo. May ebidensya ka ba? Oo, nung kayo ang nananalo, hindi kayo tumingin? Hindi kayo tumingin. Hindi patas yan. Parang may konsensya ka. Ayaw mo lang talaga matalo. Ano, bawal ba kaming magkaroon ng magandang baraha? Mga kasama, sabihin niyo sa akin. Tama ba? Oo, tama. Sore loser siya. Sore loser. Ako ang sore loser? Kung malinis ang leopardo mo, puputulin ko ang kamay ko dito mismo. Tol, huwag kang mag-init ulo. Mas kilala ko ang mga baraha kaysa sa mga babae. Galing sa pandaraya iyang leopardo niya. Sige, sinabi mo yan. Pero kung may daya ang mga barahang ito, ang buong pamilya mo ay lalabas dito ng nakahiga mamayang gabi. Mahal, huwag kang makipagpustahan sa kanya. Ma, huwag kang magpanik. Tingnan. Buksan. Bukas. Nag-set up ka ng scam para mandaya ng mga tao. Magbabayad ka para dito. Bukas. Imposible. Hindi ito pwedeng mangyari. Malinaw na Kuya Tianba, anong nangyari? imposible. Talagang imposible ito. Gago ka, ginulo mo ba ito? Nakaksyung dangalo, Kuya Tian. Kuya ba, hindi ko po magagawa yon. Swerte ba talaga ang babaeng ito? Kumuha ng leopard? Kaya pala, si Tianba ay isang matinding talunan lang. Sinuri mo ang mga baraha. Hindi kami nanloko. Nakita ng lahat. Walang kwentang basura. Umalis ka. Kuya Tian, ayon sa mga patakaran, hindi ba dapat iwan mo ang iyong kamay?
Oh, sige na. Bakit ka masyadong seryoso? Kuya Gao, hindi ba makakapagbiro ng kaunti? Tungkol sa gabi, ituring na lang natin itong isang hindi pagkakaunawaan. Kunin mo ang iyong pera at umalis ka. Ano sa palagay mo? Kuya Kunin mo ang pera mo at umalis ka na. Pwede na ba talaga kaming umalis? Siyempre, Mahal, nabawi na natin ang perang natalo natin. Tara na. Sige. Yun na. Kung hindi sila aalis agad, mawawala ang lahat sa kanila. Si Tian Ba at Chuni, ang pulang-puting pares na ito, ay nagtatrabaho sa iba't ibang gambling dens sa loob ng mahigit 10 taon. Ang sinumang sumalungat sa kanila ay nagtatapos na may nawawalang mga paa at kamay sa pinakamabuti o nawawala sa mukha ng mundo sa pinakamasama. Sa lahat ng mga taon, si Tian Ba ang humahawak ng pangangatwiran at si Chuni ang nagpapalawig ng pabor. Pero wala pang nakakita sa mga tumanggap ng pabor na muling nagpakita sa paligid dito. Ano ang ibig sabihin niyan? Mahal, bilisan natin at umalis na. Uwi na tayo. Kuya Tian, pwede na ba tayong umalis ngayon, di ba? Huwag kang magmadali. Akala ko na ang mga taong ito ay hindi tayo papayagang umalis ng madali. Ang swerte mo, Hipag, ay napakainit. Hindi tama na hindi ka maglaro ng isa pang round, di ba? Hindi na ako maglalaro. Hindi pwede yan. Ano ang ginagawa mo? Hipag, isa pang round. Kung hindi ka maglalaro, wala sa inyo ang aalis sa pintuang ito. Ayaw na talaga naming maglaro. Anong problema? Manalo lang ng pera, akala mo makakaalis ka na? Kuya, maawa ka naman. Gusto lang naming mabawi ang perang pinuhunan namin. Hindi pwedeng yan. Pakiusap, hayaan mo na kaming umalis. Ituring mo na lang na tip ang natira. Hayaan mo kaming mabuhay. Nabawi lang namin ang pinaghirapan naming pera. Kailangan pa ng pambayad sa eskwela ng anak namin. Huwag mo na akong pahabain ng kwento, saka walang libre sa mundong ito. Paano kung ibigay ko na lang sa'yo ang lahat ng ito? Ituring mo na lang na limos ang natira. Bigyan mo kami ng paraan para makaalis. Sige na. Kalahati na lang ng puhunan ang kukunin. Kuya Tian, pwede na bang kalimutan na ito? Ayoko ng pera ninyo. Kung matatalo mo ako ng isang beses pa, pwede na kayong umalis kahit kailan. Swertihan lang ang pamilyang ito. Sa galing ko, walang nananalo ng pera at nakakalabas dito. Walang hiya ang mga taong ito. Kahit manalo ulit tayo, hindi pa rin tayo pakakawalan. Nagdesisyon na ba kayo? Hindi ba labag sa patakaran ito? Pipilitin ng mga tao na manatili. Anong pinagkaiba sa mga tulisan? Ibig sabihin ba nito, walang mananalo ng pera na makakaalis? Tama ba ako, mga kasama? Anak ka ng kalokohan? Xiaobao, tumigil ka na. Ma, okay lang. Maglaro tayo ng isang round pa at talunin natin siya ng patas. Anak, talagang gusto mong mamatay. Ano ngayon? May lakas ka ng loob. Patang walang galang, akala mo madali ako. Sa susunod na round kapag natalo kami, pakawalan mo ang buong pamilya namin. Lahat ng tao rito ang saksi. Xiaobao, tumigil ka na. Sa swerte mo lang, akala mo kaya mo ako. Naghahanap ka lang ng kamatayan. Kuya Tian, ito mismo ang gusto mo. Pagod na sa buhay ang bata, gumagapang papasok sa kabaong. Teka, wawasakin ko sila. Sige, tingnan natin kung paano mo ako papasukin. Tapos na... Xiaobao, huwag na tayong maglaro. Sige na, uwi na tayo. Ma, hindi nila tayo pakakawalan. Ang isa pang round ang tanging pag-asa natin. Mamamatay ang magulang ng batang yan dahil sa kanya. Ay nako, ang ganda ng palabas ngayon. Kuya Tian, huwag niyo pong pansinin ang bata. Ang mga bata, kung ano-ano ang nasasabi. Mas walang isip pa kayo kaysa sa anak nyo. Kung hindi nyo kaya, bakit pa kayo pumasok dito? Matiwala ka sa akin. Tama si Xiaobao. Mamamatay din naman tayo. Mahal, huwag kang pumayag.
Ano, nagdesisyon na ba kayo? Sige. Ako ang haharap sa'yo. Sige. Makikipaglaro ako sa'yo. Dati lang tayo nanalo dahil sa swerte. Huwag kang mag-alala. Ayos, ang tapang mo. Diretso agad, gusto ko yan. Kuya Gao, mas matapang pa ang asawa mo kaysa sayo. Eto, kumuha ng bagong baraha. Ate, maghahalo na ako na ngayon. Kaliwang kamay nagtatago, kanang kamay nagkukubli ng baraha. Inayos na ni Tian Ba ang baraha para makuha ang gusto niyang karta. Iwain mo ang baraha. Pamamaraan ng pagbabalik ng karta. Karaniwang dayaan ng mga mandaraya. Walang kwenta ang paghiwa. Ate, magdidealing na ako ngayon. Desisyonado na ang kalalabasan. Napan! Anong balak nitong lalaki? Honey, sa larong ito, ang tatlong ace ang pinakamataas na leopard hand. Panalo na tayo sa lahat. Maliban na lang kung may 2,3-5 ang Tian Ba. Pero napakaliit ng posibilidad. Ang 2-3-5 lang ang tanging kamay na makakatalo sa leopard ng ace. Ang kamay niya ay 2-3-5. Naghahabol siya. Tiyan, all-in na tayo sa round na to. Isang laro lang. Sige, Gao, tunay kang lalaki. Ano ba ginagawa ni Gao Shan? Gusto niyang magsayang ng pera? May leopard siya. Napagkasunduan natin, manalo or matalo, pauwiin mo kami. Walang problema, ako o Tian Ba handang tanggapin ang pagkatalo. Gao, ano ba ang magandang kamay na nakuha mo? Parang dapat kong batiin ka ng maaga. Madilit lang, madilit lang. Tian, ikaw na. Napakalakas ng loob ni Gao, hindi ako makakapigil. Calm. Hindi man lang tumitingin sa kanyang mga baraha si Tian Ba all in agad. Sa larong ito, ang mas matapang ang panalo. Dahil napakalakas ng loob ni Gao, dapat kong tapusin ito. All-in na kami. Tiyan, kulang ang mga chips mo. Sino ang nagsasabing kulang? Meron din akong 3 car wash, isasangla ko lahat. Gusto mong ganyan ang laban? Panoorin mo kung paano ko sila huli. Sandali, ang 3 car wash ay nakakahalaga lang ng ilang daang libo. Kulang pa. Ano? Tumatawag ka pa rin? Sino ang nagsabing hindi ako tumatawag? Eh, kung hindi mo kaya, mag-fold ka na lang. Itong tatay, ginagaya na ng ilong, hindi pa alam. Pamana iyan, halagang ilang daang libo man lang. Hoy, yung bulag. Sa wholesale sa antique market mo ba yan binili? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Mukhang hindi nga abot sa 300 ang halaga. Sinong tumawa pa, babaliin ko ngipin nyo. Kuya Tiyan, peking kalakal lang ba ang ipambobola mo sa amin? Yung bulag, kung yan lang ang meron ka, uuwi na kami. Kuya Tiyan, hindi ka ba nalulugi? Anong nagbigay ng lakas ng loob kay Gao Shan para kausapin ng ganyan si Tian Ba? Siguro napakagaling ng kamay ng asawa niya. Sino ang nagsabing nalulugi ako? May bagong tayong bahay pangkasal ako sa probinsya, halagang 500,000 sa merkado. At yung kahadiyero ko, andun ang karamihan ng panalo ko. Siguro mga 100,000 man lang. Talagang ibinubuhos na lahat ng itong lalaki. Ano? Kwalipikado na ba akong manatili sa lamesang ito? Pwede na ba tayong magpatuloy?
Tito, guro mo ba sa math ang guro mo rin sa P? Anak ka ng... Anong pinagsasasabi mo? Kahit pagsama-samahin pa yan, kulang pa rin. Tama ang bata. Kulang talaga. Tito, hindi mo ba sinusubukang mandaya? Tumigil ka nga. Yung mga bats ang sasabi talaga. Bro, Tianba, mas mahina pa ang math mo kaysa sa batang to. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magkunwaring tanga. Pahiram naman. Bro, anong sinasabi mo? Ikaw ang gustong makipagsapalaran kay Bro Gao. Paano naging kasalanan ko to? Katarantaduhan. Kung hindi ka gahaman, kailangan ko bang isugal ang lahat ng meron ako? At nagmamalinis ka pa? Hoy, bro. Nasasaktan ako. Magandang kamay ang hawak ko ngayon. Siguradong panalo to. Babayaran kita ng doble. Doble? Paano natin hahatiin? Hati. Hindi sapat. Gusto ko 60%. Sige. Walang problema. Gawin mo lang ng maayos. Nagdesisyon na ba kayo? Gabi na? May pasok ang anak ko bukas. Ay ate, anong nagmamadali? Pera lang naman yon. Ito, plus yung laundry shop. Alam ng lahat maganda ang negosyo doon. Eddie, sapat na... Tita, kahit pagsama-sama mo yan, hindi pa rin gaanong malaki. Naglakas loob kang tumawa sa pagkalkula ng bulag na uncle, pero mas malala ka pa sa kanya. May ilang acre ako ng lupa sa amin. Sapat na yan ngayon. Pero sapat lang. Ang batang yan. Xiaobao, huwag kang magsalita ng kalokohan. Sige, ma. Kaya pwede na tayong magsimula. Ma, sabi ng teacher dapat to pa rin ng tao ang sinabi niya. Mga pangako lang ay hindi sapat. Malaki ang salita ng mga tao pero walang kredibilidad. Simple, papirmahin mo lang sila at lagyan ng fingerprint. Sige, marunong mag-imbak ng ebidensya ang bata ha. Ano ngayon, walang paraan para matalo ako. Brother Tian, pakisulat mo ang IOU. Bakit kailangan din nating maglagay ng fingerprint? Ako rin. Pirmahan mo lang. Ano ang nangyayari? Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko ang pera, babayaran ko kayo ng doble. Pinusta nila ang lahat. Ang pamilya natin ay walang paraan para umatras. Ang larong ito... 3 ace ang hawak ni Mama, ang pinakamalakas na kamay sa laro. Ang kamay ni Tianba ay 2, 3, 5, ang tanging kamay na kayang talunin ang isang leopardo ng mga ace. Talagang bihasa sa panloloko ang lalaking ito. Walang kapintasan ng pagkakaset up ng laro. Sayang lang, nakasalubong niya ako isang eksperto sa pagtuklas ng mga bitag na ganyan. Magdadaya ka? Ngayon magbabayad ka. Manang, kontento, kaya naubon kayo? Pwede na tayong magsimula. Ladies first, ipakita mo na ang baraha mo. Kailangan kong palitan agad ang barahan ni Mama. Kung hindi, siguradong matatalo tayo. Ang hina ko, hindi ko talaga mapalitan ng mga baraha. Ang hina ko talaga. Hindi ko na kayang magtagal pa. Tapos na ba? Babagsak na ba ako? Mahal, huwag kang magpanic. Ipakita mo na agad ang baraha. Oras na para isara ang lambat.
Nanalo tayo. Makakauwi na tayo sa wakas. Sus Mariosep, ang swerte ng babaeng to. 2 leopard sunod-sunod. Mas maliit pa ang tsansa noon kaysa manalo ng jackpot. Manang, ang galing mo talaga. Tapos na ang laban. Oras na para magbayaran ang pamilyang ito. Tiyanba, talo ka. Tanggapin mo na ang pagkatalo. Leopard ang kamay ko, ang pinakamataas. Pero bakit mo naisip na maliit ang kamay ko? Kahit straight flush pa ang hawak mo, hindi pa rin tatalo sa 3 ace. Or akala mo ba nakuha mo ang 2003-5? Sino ang nakakaalam? Imposible. Hindi naman siguro talaga nakuha ni Kuya Tian yun, di ba? Halos zero ang tsansa ng 2-3 babe. Nangangarap lang siya. Talaga bang talo na sa round na ito? Dahil sa akin ang kapalaran ng pamilyang ito? Xiaobao, anong nangyayari? Ma, pasensya na. Nabigo ang kakayahan ko. 2-3 layo nga talaga ang kamay ng bulag na Chewin. Ano? Pasensya na sa inyong lahat. Ang kamay ko rito talagang kumakain ng leopard. Ang kamay ko ay talagang kumakain ng leopardo. Talo ka. Pamilya mo ay hindi dapat maging masyadong mayabang. Laging may mas magaling, may hangganan ng langit. Imposible. Kahit ilang round pa ang laruin mo, siguradong matatalo ka. Magaling, Kuya Tiamba. Nakakuha ng napakagandang kamay. Kaya naman, naglakas loob siyang ipusta ang kanyang bahay pangkasal at tindahan. Nakakuha rin si Ate Chuni na tumaya. Si Kuya Tian ay talagang swerte. Sandali lang. Hindi rin ito 2-3-5. Ta 3-8. Paano naging 2003 odd ang aking 203? Anong nangyari? Isang numero lang ang pagkakaiba. Pinagpapala ng langit ang aming pamilyang Gao. Pinagpapala ng langit ang aming pamilyang Gao. Nanalo tayo. Kaya pala napalitan ang mga karta papunta sa kanyang panig. Ang aking kakayahan ay hindi kailanman nabigo. Xiaobao, makakauwi na talaga tayo ngayon. Nanalo siya, talagang nanalo siya. Paano dito naging 2-8? Ay nako. Buisit, naniniwala ako sa iyo at ipinusta ko ang lahat ng aking meron. Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo ang aking pera. Ibalik mo. Ibalik mo. Tama na. Yung mga aptos sa bambinggit o shells ang sugnulosin o marjali now dati nyo ba search? Ang babaeng ito ang nandaya at pumalit ng mga baraha ko. Hindi ako. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ikaw ang humalo ng baraha, ikaw ang nag-deal. Hindi man lang nahawakan ng asawa ko ang mga yon. At si Sister Rong ang nag-cut ng deck. Ako rin ay makakapagpatunay. Hindi man lang nakahawak ng baraha si Sister Rong, lalong hindi nandaya. Imposible. Ako ang may control sa laro. Walang maaring magkamali. Nagkamali ba ako? Tito, minsan nananalo ka, minsan natatalo. Bakit hindi pwedeng manalo ang nanay ko? Exacto, kailangan mo ng ebidensya para mag-akusa ng tao. Ebidensya? Meron akong ebidensya. Siyempre, meron akong ebidensya. Brother Tian, gusto mo bang umatras sa usapan? Buti na lang pinapirma ka nitong bata. Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo. Tama na! Imposible. Hindi ako pwedeng matalo. Ma'am, ngayon pera mo na ang lahat. Pera. Pera ko lahat yan. Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo yan. Pera ko. Bisit na Tian ba? Nanloloko sa laro at nanggagago ng tao. Huwag niyo siyang takasan, ebidensya lahat to. Pera ko lahat yan. Magutom na ako. Uwi na tayo. Salamat, Xiaobao. Pag uwi natin, lutuan kita ng masarap. Uwi na tayo.
Master Qianlong, nakilala na namin si Qianrong. Panginoong Tianlong, si Qianrong ay isang karaniwang may bahay lamang. Ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay regular, walang nakitang kakaibang pag-uugali. Yung Qianrong na ito ay nagtatago ng napakalalim. Sina Tianba at Chuni ay mga batikan ng mga manloloko sa mga sugalang ito. Magkasamang gumagawa ng walang sablay, nagtatayo ng masalimuot na mga bitag. Hindi mabilang na mga sugarol ang nahulog sa kanilang mga pakana na uwi sa pagkalugi at pagkawala ng pamilya. Si Qianrong ay kayang basagin ang patas na laban at magpakita ng perpektong at dalubhasang mga salamangka sa baraha. Ang babaeng ito ay tiyak na nagtataglay ng maalamat na 12 teknikang Tianmen. Ipagpatuloy ang malalimang investigasyon. Huwag palampasin ang anumang bakas. Opo. Ang pagkakakilanlan ni Qianrong ay talagang hindi simple. Malamang siya ang saradong estudyante ng Diyos ng pagsusugal, si Gao Jin. Minana ang 12 teknikang Tianlong na matagal nang inakalang nawala. Kung gusto niyang magtago, pipilitin ko siyang ibunyag ang kanyang tunay na sarili. Ginoong Jin, kamakailan lang, may misteryosong babaeng bihasang manlalaro ng baraha ang lumitaw sa teritoryo ni Lin Tianlong. Siya ang nagtala ng pinakamaraming sunod-sunod na panalo nitong mga nakaraang taon. Upang manalo ng malaking pera mula kay Tianlong. Sino ba siya? Qianrong. Isang ordinaryong may bahay. Narito ang litrato na kinuha sa lugar. Mukhang hindi naman espesyal ang babaeng ito. Narinig ko kahit pabagalin ang footage ng high-speed camera ng 10 beses, wala pa ring makitang depekto. Mabilis na mabilis ang kamay ng babaeng ito, kayang linlangin ang mga elektronikong mata. Hindi ka pani-paniwala. Posible kaya na siya ay... Ginoong Jin, pinaghihinalaan namin na siya ang hinahanap ninyo, ang tagapagmana ng 12 Tianmen techniques. Ano? Dala ng mga teknik na mamhari ng Wakami hari ay muling lumitaw. Kailangan nating bantayan ito ng mabuti. Ano ang mga utos ninyo, Ginoong Jin? Ipunin ang lahat. Ihanda ang 70% ng ating pinakamamahal na mga handog. Bukas ng umaga, lahat tayo ay aalis upang magbigay galang sa Diyos ng sugal na ito. Opo! Nasuri mo na ba ng mabuti ang impormasyon tungkol sa kanya? Kakasabi lang ni Jin Yutang, ang galing ni Qianrong sa baraha parang himala. Lahat ng surveillance ay nagpapakita na hindi siya nandaya. Wala talagang makitang kahit anong kapintasan sa kanya. Maliban na lang kung nakabisado niya ang 12 teknikong Tianmen. Pero ang master ay hindi nag-iwan ng anumang sikretong teknik bago siya pumanaw. Paano mapupunta sa isang babaeng hindi kilala ang mga teknikong Tianmen? Umuurong na ang oras. Liuli. Narito ako. Sumama ka kaagad sa akin sa paliparan. Susuriin ko ng personal ang kanyang kakayahan. Opo, Master. Kailangan kong mahanap sila kaagad ngayon. Lumitaw na ang tagapagmana ng Tianmen. Kailangan natin silang... Mahal, malaki ang nakuha nating kita ngayon. Hindi lang nabawi ang interes. Nakuha pa natin ang huling sentimo ni Tianba. Gao Shan, nais kong ipangako mo na hindi ka na muling susugal sa buhay na ito. Mahal, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng pagsubok na ito, pagdaan sa pintuan ng impyerno, sa wakas ay naintindihan ko na. Walang tunay na panalo sa sugalan. Lahat iyan ay utang sa demonyo na lalamunin ka ng buo. Salamat sa iyo ngayon. Kung hindi, baka hindi na ako nakalabas. Hindi ako. Ang dahilan kung bakit tayo nanalo ngayong gabi ay si Xiao Bao. Huh? Siya ang nagpalit ng mga barahan ni Tianba. Paano yun posible? Paano magagawa ng sino man sa mundo ang ganong bagay? Ganon ba kalakas talaga si Xiao Bao? Ang katotohanang nakalabas tayo sa lugar na yon ngayong gabi, hindi ba iyon ang pinakamagandang patunay? Hindi mo ba naiintindihan? Ang nangyari kanina ay talagang napakakakaiba. Sandali. Posible bang ang huling kamay ni Tianba ay talagang 2, 3 to 5? Walang pagkakataon sa sugalan. Sa tingin mo ba ay sapat na swerte mo lang para makakuha ng 3 ace? Ang nakaraang 3 ace ay gawa rin ni Xiao Bao. Hindi nga? Talaga bang ako'y sinagip ni Xiao Bao? Oo nga, si Xiao Bao nga. Dahil
Ang dagat ng sugal ay walang pampang. Umurong ka na! Ang mga manloloko tulad ni Tianba at Chunni ay parang mga ahas na hindi nakikita. Unti-unti nilang binalot ang kanilang prey, kinuha ang pera, dignidad, at maging buong buhay nila. Muntik na mawasak ang pamilya natin at malunod sa utang dahil dito. Sa bawat laro ng sugal, may mga nasirang pamilya at mga daing ng despair. Nanay at tatay, malakas ang baha sa lungsod nitong mga nakaraang araw. Gusto kong gamitin ang pera para tulungan ang mga nangangailangan. Sige, kung ano ang gusto mo. Gawin natin ang makakaya para tulungan ang mga nangangailangan. Kawawa naman ang bata. Napakabata mo pa nang mawalan ng ama. Tiya, ito po, pambili ng pagkain ng maliit na kapatid. Ito. It's alright. Maliit na tulong lang po mula sa amin. Hindi namin ito karapat-dapat. Ate, tanggapin mo na. Para sa bata ito. Heto. Bilisan mo. Pasalamatan mo ang kuya mo. Salamat po, kuya. Heto, tara na kayo na kumain na ng lugaw. Salamat, boss. Salamat, boss. Dahan-dahan lang, isa-isa. Marami pa para sa lahat. Huwag kayong magmadali. Bakit na understand statasin sapat para sa lahat. Heto ang sayo. Dahan-dahan lang, may dagdag pa kung kailangan. Nanay, pagod ka na. Hindi pagod si nanay. Xiaobao, malaki ka na, marunong ka nang tumulong sa iba. Ang perang ito ay may halong dugo at luha. Dapat itong gamitin para tumulong sa mga tunay na nangangailangan. Tama ka. Uwi na tayo. Lutuin ni nanay ang paborito mong sweet and sour spare ribs. Yay, ang galing-galing ni nanay. Nanay, Nasaan si tatay? Nandoon siya, inihahatid ang natitirang pera tulad ng sinabi mo. Pero dapat nakauwi na siya ngayon. Hello? Ikaw ba si Chenrong? Nasa amin ang asawa mo. Ano? Huwag kang mag-alala. Ligtas siya sa ngayon. Pero, Nanay, baka nakidnap si tatay. Mahal, sagipin mo ako. Ayokong mamatay. Mahal. kung gusto mong iligtas ang asawa mo, pumunta ka sa bundok Tianin bukas ng umaga para sa Global Tian Mountain Tournament. Anong tournament? Wala akong alam. Hello? Hello? Xiaobao, anong gagawin natin? Tatay mo. Paano nahuli ang tatay mo? Nanay, huwag kang matakot. Ang Tian Mountain Tournament ang pinakamataas na kompetisyon sa baraha na ginanap minsan sa isang dekada. Lahat ng uri ng tao mula sa ilalim ng lupa ay darating. Yak na pinag-iinitan tayo? Eh, anong gagawin natin? Huwag kang matakot, hindi nila magagawang saktan si tatay. Mukhang gustong akayin ako palabas ng grupong ito. Nanay, sabay tayong sumunod para iligtas si tatay. Hinawakan nila ang tatay ko, babayaran nila yun. Tara na. Nanay, ito ang bundok Tianmen. Sa kahabaan ng buhay ko, ngayon ko lang nalaman na may ganitong lugar pala. Nakatago sa mga ulap ang bundok Tianmen. Dati itong santuwaryong Buddhist, mahirap matagpuan ng karaniwang tao. Tara na, tumakyat. Hindi gaanong nagbago ang lugar na ito mula nang umalis ako. Xiaobao, anong sinabi mo? Wala, nanay, hanapin natin si tatay. Ayos. Ang galing ng dating nitong bata. Ganito na lang ba ang kalidad ng Tian Mountain Tournament ngayon kahit bata pwede na? Nandyan na sila. Ang tunay na master ay walang kahinaan upang maging talunin. Chenrong, nandito ka, isinasapalaran ng lahat para sa isang walang kwentang lalaki. Ang dami mong kahinaan,
hindi ka talaga magiging isang god of gamblers. Ma, nandito na si Papa. Xiaobao, ayos lang ba ang tatay mo? Paano natin siya ililigtas? Simple lang, talunin mo lahat ng kalaban. Kapag natalo ko lahat ng contestants, saka lang pakakawalan ng tatay ko. Lahat ng contestants? Paano posible yon? Nanay, hindi mo naalala. Nakikita ko ang lahat. Nandito ka para sa Gaoshan? Alam mo kung nasaan ang asawa ko? Sundan mo ako, please. Sir, ang mga tao ay nandito na? Lin Tianlong, ang hari ng gambling na may pinakamaraming kasino sa Southeast Asia. Umakyat siya sa tuktok gamit ang madugong paraan ng aapi sa mahina, nanloloko, at nanggagansyo. Tumatahak sa daan ng walang hanggang mga bangkay. Kaya siya ang nagdudulot ng problema. Dahil nandito ka na, ayon sa mga patakaran, ang competition ay magsisimula agad. Ano, hindi ka magtatanggap ng hamon? Ako. Ngayon aagawin ko ang 12 Tianmen techniques para sa sarili ko. Mula nang ako'y namatay, ang Tianmen Mountain ay walang guardian. Ang banal na pagtitipon ay nahawa ng basura na ito. Ang Tian Mountain Tournament ay lalong lumalala kahit ang mga aso ay nakakapangahas na. Ano ang sinabi mo? Huwag kang magalit, Uncle. Ikaw. Xiaobao, pasensya na. Huwag mo siyang pansinin. Mom, huwag kang maging mabait sa masamang tao tulad niya. Batang pasaway. Sir, hindi pa dumating ang Master Jin? Maghintay ba tayo? Hintayin siya. Ano, hindi na gumagalaw ang Tian Mountain Tournament kapag wala siya? Master Jin, ito ba'y tungkol sa dati kong estudyante, Xiao Jin? Ano ang nangyayari? Sino ang VIP na darating? Dumating na ang Master Jin. Bakit nandito ang matandang ito? Inaasahan kong makukuha ang mga teknik ng Tianmen habang wala siya. Ngayon, Xiao Jin ay nasa kalagitnaan ng kanyang edad na. Naalala ko nung bata pa lang siya. Master Jin, nandito ka na. Ikaw ba ang Miss Chen Rong? Ako nga. Dalhin ang handang regalo para sa Miss Chen. Opo, Master Jin. Ang solid gintong barahang ito, posible kaya itong nilagdaan at limitadong edisyon ng hari ng mga hari, si Gao Jin. Nagbibiro ka lang. Kung ganong kayamanan iyon, matagal na sana itong nakolekta ng museo. Binibining Chen, ito ang tunay na lagda ng aking amo. Gumastos ako ng malaki para makuha ito sa subasta. Ngayon, iniaalay ko ito sa iyo. Ang lakas ng loob nitong si Xiao Jin, gamitin ang lagda ko para magpabango. Pulang dugo na Lingji, gintong hourglass, share sa Imperial Palace Restaurant. Ang mga regalong ito ay walang katumbas na halaga, hindi mabibili sa merkado. Mga simpleng alaala lamang, mga pambihirang kayamanang mahirap matagpuan. Ituring mo itong munting ambag sa maliwanag na kinabukasan ni Binibining Chen. Ito, napakamahal ng mga regalong ito. Hindi ko ito matatanggap. Pakiusap, tanggapin mo na. Tayo ay magkakapamilya, huwag kang mahiya. Nanay, ang munting regalo ni Xiao Jin, tanggapin mo na. Sige, mabuti. Sino itong munting batang ito? Pamilyar ang pakiramdam ko sa kanya. Posible. Parang guro ko siya. Guro? Napakamahalagang regalo ito. Hindi ko ito matatanggap. Isang maliit na alaala lamang ito mula sa akin. Mangyaring tanggapin mo. Sige. Ang batang ito ay may espesyal na aura. Tiyak na magtatagumpay siya sa malalaking bagay. Salamat sa iyong magagandang salita. Xiaobao, batiin mo.
Matagal na tayong hindi nagkita, Xiaojin. Munting kaibigan, ano ang tawag mo sa akin? Xiaojin! Pangahas ka at hindi gumalang kay Guro Jin? Ang batang iyon matagal na dapat siyang napapahiya. Hindi na kailangang maging seryoso. Maaari niya akong tawagan kahit ano ang gusto niya. Kalayaan niya iyon. Opo, sir. Kakaiba ito. Bakit ang mga mata ni Guro Jin ay mukhang napakabait? Sino ang inang ito at ang anak niya? Napakahinala ng lahat ng ito. Lin, hindi ba't sinabi mo lang na gusto mong hamunin ang aking ina? Ako, Dahil nandito na ang lahat, hayaan nating magsimula ng opisyal ang paligsahan. Unang round, dicey. Magsisimula na. Hahaha! Ako ang Dow Master ay nagawa ko na. Gaya ng inaasahan sa isang hari ng langit, talagang kahanga-hanga. ano ngayon? Talunin kayong lahat? Napakadali. Xiaobao, pinakamataas ba ang inilagay niya? Nanay, huwag kang matakot. Gawin mo lang ang itinuro ko sa iyo kagabi. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Bilisan mo. Anong ginagawa niya? Makakalaban ba rito ang isang baguhan tulad niya? Mukhang swerte lang ang babaeng ito. Talagang hindi siya ang tagapagmana ng 12 teknikang Tianmen. Lahat, sa palagay nyo ba ay dapat pang ipagpatuloy ang kompetisyong ito? Ang laro ay nagsisimula at hindi humihinto hanggang sa huling resulta. Napaka-boring. Anong ginagawa mo dyan? Ipakita mo ang resulta. Sige, hindi masama. Hinahangaan mo ako. Tapos ang unang round ng tabla. Naglalaro ng tanga si Chen Rong para makahuli ng iba. Hindi naiiba ang kanyang galing kay Lin Tianlong. Tuloy. Sa round na ito, ang pinakamaliit na numero ang mananalo. Kung aaminin mong talo ka na ngayon, baka hayaan kong manatili ang mga daliri mo. Ang taas ng kumpiyansa. Mukhang 6 na uno ang inihagis niya. Ano ba ang alam mo? Ang 6 na nagkakaisang uno, ang tunay na kapangyarihan ng isang Heavenly King. 6 na dice, paano posible na isa lang ang kabuuan niya? Ngayong araw, hayaan nating masaksihan ng lahat ang isang kababalaghan. Ano, haliging umaabot sa langit? Hahaha, sa buong mundo, iilang tao lang ang kayang gumulong ng haliging umaabot sa langit. Hahaha. Ang galing mo talaga, Ginoong Long. Xiaobao, hindi tayo matatalo, di ba? Nanay, hindi tayo matatalo, lalong hindi sa masamang ito. Naintindihan ko. Chenrong, natatakot ka na? Magmano ka sa akin, baka pagbigyan ko kayong dalawa. Tumahimik ka! Nanay, ipakita mo na lang ang resulta mo. Tapos na. Pinibining Chen, tapos ka na agad? Magulo ang tunog ng dice. Di maganda ang pangitain. Chenrong, ang numero ko na ang pinakamaliit na pwedeng makuha. Nagmamadali ka bang mapahiya? Oo nga. Aminin mo na ang pagkatalo. Baka kahabagan kayo ni Kuya Long. Talagang natalo yung babae. Kayong mga talunan, Ang lakas ng loob mo, bata. ang baho ng bibig mo, tiyong masama.
Nanay, ipakita mo sa kanila. Tingnan natin kung anong meron ka. Ito ang Phoenix na nakatayo sa itaas ng ulap. Ang galing mo, nanay! Alam din niya ang teknikang yon. Hindi simpleng babae ito. Sandali, paano mo nalaman ang galaw na yon? Isa ito sa mga maalamat na teknikang gamit ng hari ng mga hari, si Gaojin. Sino ang nagturo sa iyo? Sagutin mo ako. Maraming alam ang nanay ko. Wala kang karapatang magtanong tungkol sa kanya. Ikaw naman mukhang adik ka sa pandaraya. Pandaraya? Ano ang ibig mong sabihin sa pandaraya? Bata, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Alam mo sa puso mo na bawat salitang sinasabi ko ay totoo. Walang kapintasan ang teknik ni Lin Tianlong. Paano niya ito nalaman? Ang kanyang presensya parang katulad ng aking guro. Ano ang connection niya sa aking guro? Siya kaya ay... Bata, ano ang gusto mong gawin? Lahat, idilat ninyo ang inyong mga mata at tingnan mabuti. Ano ang... Tapos ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Tingnan mo! Mercury dice. Ang dakilang Heavenly King ay naglagay pala ng tingga sa kanyang dice. Putangina, paano niya nalaman na may daya ang dice? Lin Tianlong, kumpleto ang ebidensya. Amin ka ba? Ako. Matibay ang ebidensya. Hindi ka pa rin aamin? Ayon sa patakaran, sino mang mahuling nanloko sa paligsahan ay iiwan ang kanyang kamay dito. Mga gwardya, dalhin ang palakol. Opo, sir. Sandali! Narinig ko na sa mga underground casino sa Timog Silangan, may patakaran ng pagpapadugo sa mga manloloko. Gusto mo bang alisan ng 2,000 ml ng dugo o haharap sa pagpapatay sa international waters ayon sa patakaran ng underworld? Gago, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Bata pa ito pero ang laki ng bibig. Kung ano man, patay na si Lin Tianlong. Masasakit ang kanyang pagkamatay. Pagpapadugo, pagpapatay sa dagat. Paano nalaman ng isang ordinaryong estudyante ng elementarya ang mga bagay? Xiaojin, isama mo ang lalaki. Guardia. Opo. Teka, hindi. Bakit ko sinusunod ang utos niya? Sandali lang. Sino nagsabi ng akin ng mga dadong ito? Master Jin, hindi talaga kay Lin Tianlong ang mga dadong ito. Bagamat na frame ako, nagamit ko nga ng hindi sinasadyang mali ang dice. Tinatalo ko ang round na ito sa iyo. Sige, ayon sa rules, ang paggamit ng maling dice ay itinuturing na violation. First round winner, Chen Rong. Second round, Mahjong. Mga kalahok, maganda na po. Second round, Mahjong. Opisyal nang magsisimula ang laban. Bata, umalis ka dyan. Huwag kang makulit. Talagang karapat-dapat sa titulo nitong lalaki bilang top card sharp ng Southeast Asia. Nagsisimula na siyang mandaya mula pa lang sa shuffle. Kahit paano niya i-shuffle, ang magagandang tiles ay napupunta sa kanyang kamay. 13 orphans, pick for happiness. Oh, one sweet. Sa isang manloloko na ganito, ang tanging paraan ay gumanti. Miss Chen, pakita mo ang mga tiles mo. Parang baguhan talaga ang babae. Talagang matatalo siya ngayon. Batang hamak, hindi kita palalampasin. Kakaiba, ang mga magandang tiles na hinalo ko, saan napunta? Nagawa ba niya ng something? Kayong dalawa, tumulong kayo sa akin mamaya. Tulungan ninyo ako sa hand na gusto ko.
Nakuha na, boss. Ma'am, maglaro ng tal. 4 na bamboo. East wind. Kong. Ano ang nangyayari? Kong. Anong nangyayari? Lahat ba ng magandang tile napunta sa kanya? Imposibleng magkong ulit siya, White Dragon. Kong. Ulit? Hindi ako makapaniwala. Siguradong hindi ka na makakakong ngayon. Red Dragon. Kong. Ulit. Anong nangyayari? 3 beses na sunod-sunod na nagkong ang babaeng ito. Matatalo ako ngayon. Boss, sa ganitong bilis, hindi maganda. Maganda na tayo para tapusin. Talagang hindi natin dapat siya papanalunin sa round na ito. Ang swerte mo talaga. Hindi masama, Puwisit, anong tile ang kanyang kinuha? Makinig kayo lahat, isang tile na lang ang kailangan ng nanay ko para manalo. Ano? Ganun na ba siya kalapit manalo? Makinig kayo, isang tile na lang ang kailangan ng nanay ko para manalo. Dahil maraming mata ang nakatingin, si Chenrong ay walang pagkakataon na mandaya. Puro swerte lang, kaya ang dahilan kung bakit siya mananalo. Anim na bamboo, no? Kahit isang tile na lang ang layo mo, ako pa rin ang mananalo. Ako naman. Ay nako, pinalitan ni Lin Tianlong ang mga tile ni nanay. 6 na bamboo. Hinugot ang tile para manalo. Tapos na. Imposible. Talagang ipinagpalit ko ang mga tiles. Nanay, ang galing mo. Mahiwaga at hindi mahulaan. Talagang karapat-dapat sa 12 Tianmen techniques. Congratulations, Chenrong, sa pagwagi. Samang tito. Ang mesa ng cards ay parang battlefield. Ang pagtitiwala sa mga trick ay hindi makakapagpanalo sa kapalaran. Hindi ba yan ang sinasabi ng master ko? Bakit natatakot ako sa tingin niya? Xiao Jin, hindi mo pa ba ito napapansin? Sino siya? Posible ba na ang nagmana ng mga teknik ng master ay hindi Chenrong pero ang anak niya? Tapos na ang match. Chenrong ay nanalo ng 2 sunod-sunod na rounds at nakapanalo na may malaking advantage. Ayon sa mga rules ng competition, ang match ay natapos ng maaga. Winner Chenrong. Nanay, ang... Ako, ang makapangyarihang hari ng sugal, ay talagang natalo ng isang babae. Hindi ako naniniwala. Chenrong, isa pang round. At hanggapin mo ang pagkatalo, huwag mong suwayin ang mga patakaran. Master Jin, talagang nandaya ang babaeng ito. Nandaya, kung hindi mo mapapatunayan, galing na niya yon. Chenrong, isa pang round. Magpapasya tayo kung sino ang mas magaling at kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Ang panalo ang kukuha ng lahat, ang talo ay mawawalan ng daliri. Lin Tianlong, kung gusto mong maglaro, kailangan mong ipusta ang lahat. Xiao Bao. Ma, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala dito. Pwede kaming makipaglaro sa'yo kung matalo ka. Kung matalo ako, puputulin ko ang aking mga daliri at ibibigay ko sa iyo. Ayaw ko sa mga pangit mong daliri. Ano ba ang... Simple. Una, pakawalan mo ang tatay ko. Ang tatay mo? Walang problema, mga gwardiya. Pakawalan mo ako. Mahal, dumating ka na rin. At dumating ka na rin. Sumpa ako, hindi na ako susugal muli. Nagkasala ko sa iyo at kay Xiao Bao. Kasama mo na siya ngayon. Sabihin mo ang hinihingi mo. Ano na ang gusto nila? Masyadong madali ang putulin ng mga daliri. Kung matatalo ka, gusto kong mabuhay ka ng mas masahol pa sa kamatayan. Kaya? Sumasangayon ka ba?
Minamaliit mo ang mga daliri ni Brother Long. Isang bata ang nagmamagaling, hinahanap mo ito. Tumahimik ka. Xiaobao, huwag kang magsalita ng kalokohan. Nanay, hindi ako. Nanalo ka ng 2 maliit na round at akala mo makokontrol mo ang buhay at kamatayan ko? Sasagutin ng hari ng impyerno kung sino ka. Ano ang sinabi mo? Xiaobao, Xiaobao. Gusto mo ng away? Ayos ka lang ba? Layas. Ayos lang ako, mabuti naman. Kakaiba, hindi naman madulas ang sahig. Kaya pala nadulas lang ang tito. Tanggapin mo na ang pagkatalo. Kung hindi, pag natalo ka ulit, wala kang magagawa. Ikaw na maliit, sino ka para makipag-ayos sa akin? Kung hindi siya karapat-dapat, paano naman ako? Master Jin, pribadong usapin namin ito. Lin Tianlong, kung matalo ka, aminin mo. Nagtatangka kang umiwas? Akala mo madaling lokohin si Miss Chen? Alam ko ang mga patakaran sa ilalim. Maayaw nang makipaglaro ng masamang tito. Uwi na tayo para maghapunan. Walang aalis ngayon. Kailangang magpatuloy ang 3 round. Kung hindi siya karapat-dapat, sapat na ba ang qualification ko? Si Xiao Tian yun. sino siya? Si Xiao Tian yun. Si Xiao Tian. Junior brother, nandito ka na pala. Kahapon, may natanggap akong sulat. Parehong-pareho ang sulat kamay sa master. Ang master? Sabi sa sulat, tipunin ang mga kasalanan ni Lin Tianlong at parusahan siya sa Chen Mountain Tournament. Pinaghihinalaan kung galing mismo sa master ang sulat. Magkamukha talaga ang sulat. Kapatid, may tao talaga dito na kamukha ng master. Sino? Tingnan mo ang batang iyon. Saan galing ang batang ito? Anak siya ni Chen Rong. Chen Rong? Kamukha niya. Ang itsura, ang dating, masyadong magkamukha. Xiao Tian, inihanda mo ba ang hiningi ko? Kaibigan, ikaw ba ang sumulat ng liham na ito? Xiao Tian, naninigarilyo ka pa ba? Wala na ako, walang magkokontrol sa'yo ha? Ayaw mo na ba ng mga baga mo? Kung mamahuli ko kang nagkakamali ulit, ang pintuan ay narito. Lumayas ka. Sa buong buhay ko, tanging ang guro ang tunay na nagmalasakit sa akin. Guro, nagkamali ako, hindi na ako magsisigarilyo. Guro, kamusta ka? Sige. Mahaba ang kwento. Ang prioridad ngayon ay alisin ang tinik na Lin Tianlong. Ang taong yon ay hindi makatuwiran. Xiao Tian, ilabas mo ang lahat ng krimen ni Lin Tianlong. Ako ang bahala sa iba. Guro. Sige lang. Opo, guro. Lin Tianlong, ang nanay ko ay sumasang-ayon na ipagpatuloy ang 3 round. Bakit hindi mo sinabi noon? Pero kapag natalo ka, haharap ka sa paghuhukom. Yung mga ginawa ko ay alam ng langit at lupa. Sabihin mo, paano mo ako huhukuman? Lin Tianlong. Sapat na ba ito para huhukuman ka? Paano mo nakuha ang account book na ito? Dobleng talaan ng utang ito, di ba? Sige. Sang-ayon ako. Pero kung ako ang manalo, ano ang kapalit mo? Sabihin mo. Mula ngayon, magiging Lin na ang pangalan ng Tianmen. Bawat isa rito ay mawawalan ng kamay. Anong sinabi mo? Bawat isa rito ay mawawalan ng kamay. Ano yung sinabi mo? Lin Tianlong, ako ang humiling. Wala itong kinalaman sa iba. Hindi ko naman gusto ang kamay mo. Xiaobao. Walang problema. Lin Tianlong, susundit ko na yung ba? Sigurado ka bang gusto mong magsugal ng ganito kalaki para sa batang ito? Kung siya ang matalo, magpapalit ng pangalan ng Tianmen. Kung malaman ito ng amo mo, mababaliw siya sa impyerno. Kapag natalo ka, kailangan mong putulin ang 2 kamay mo. Kaya ko siyang talunin kahit anong oras. Xiao Jin at Yan, wala kayo sa usapan nito.
Paano naman walang kinalaman sa amin? Guro, inudigan problema mo ay problema rin namin. Ikaw ang nagtatag ng 12 Tianmen techniques. Para sa basura na ganito, sobra-sobra na. Madali lang siyang durugin. Tapos na kayong mag-usap? Pwede na tayong magsimula. Sige na. Panghuling round, poker. Sa wakas, ang pinakamagaling kong laro. Pag natapos ang laban na ito, lahat ng Tianmen ay mapupunta sa akin sa Lin Tianlong. Talagang mananalo. Ang round na ito ay gumagamit ng nakapirming sistema ng pusta. Nagsisimula ang magkabilang panig na may 5 milyong chips. Kapag umabot na sa 0 ang alinmang panig, tapos na ang laro. Walang problema. Ngayon magsuri muna ang magkabilang panig ng mga baraha. Medyo flexible ang mga patakaran sa pagsusuri ng baraha. Ang galing ng bitag na inihanda nila. Sa aking Tian Mountain Tournament, may lakas ka pa ng loob na gumamit ng ganitong kalokohan? Iba talaga itong si Lin Tianlong. Sige, dahil wala namang tumututol, magsisimula na ang laban. Ang pinakamababang taya ay 100,000. Walang takdang maximum, maaari nang magtaya. $100,000. 1,000,000. 1,000,000. Ang lakas ng loob ng lalaking ito. Ipamahagi ang mga baraha. Ipamahagi ang mga baraha. Ang resulta ay desidido na. Parang handang-handa ang Lin Tianlong. Handa o hindi, kapag lumaban siya sa master natin, papunta siya sa kamatayan. Ace of Hearts. Magandang simula, hindi masama. Boss, ang bata ay nakaharang sa buong view. Walang makita. Chenrong, ang bagal mo sa pagtingin sa baraha mo. Masyadong maliit ang kamay? Malaki o maliit ang kamay, lahat ay nakasalalay sa paraan ng paglaro. May mga tao na may magandang kamay pero naglalaro ng masama. Batang hamak. Ace of Hearts, ikaw ang magsalita. Chen. 500,000. Tumaya ako. Hari ng Espada, ikaw na ang sumunod. 500,000. Mukhang confident ka, ha? Tumaya ako ng 500,000 at tataas ako ng isa pang 500,000. Maganda ang pakiramdam ng kamay ko ngayon. Isa pang Ace of Diamonds. Chenrong, parehong ace na ang hawak ko ngayon. Baka naman siya. Ay, hindi naman tayo nakakuha ng straight flush, di ba? Anak, alam mo ba kung ano? Ace of Diamonds, ikaw na ang susunod. 1,000,000. Kaya. Hanggang ngayon, tumataya ka pa. Di mo naman talaga iniisip na may straight flush ka, di ba? Mabuti, gusto ko ang mga taong matapang at di masyadong madaldal. Hahaha. 3 ace, Chenrong. Talagang talo ka na. Di ako sigurado dyan. Tito, tingnan mong mabuti. Isang baraha na lang ang kulang ng nanay ko para maging straight flush. Hulaan mo kung nasaan ang huling ace of spades. Nasa kamay mo o sa kamay ng nanay ko? Siyempre, nasa kamay ko. Dapat mong pag-isipang mabuti kung gusto mong magpatuloy. Tigilan mo ang mga daya mo. Alam kong nasa kamay ko ang baraha mo. Oras na para magpalit. Oras na para isara ang lambat.
Huwag nang magsalita pa. Sa round na ito, all in ako. Sa round na ito, taya na lahat ako. Nanay, tumawag tayo. Dilatan mo ang iyong mga mata at tingnan mo kung ano ang hitsura ng isang galaw na nakamamatay. Four of Spades, ito ba ang killing move mo? Paano ito nangyari? Saan napunta ang Ace of Spades ko? Sabihin mo sa akin. Ito ba ang hinahanap mo? Imposible. Paano ito nangyari? Dayaan ka. Tito, meron ka bang patunay? Ang pag-akusa ng walang basihan ay nangangahulugang magbabayad ka ng doble sa chips. Alam mo! Dapat may ginawa ka. Lin Tianlong, dapat tanggapin mo ang iyong pagkatalo. Pinabati kita, Chenrong, sa iyong pagkapanalo. Wow, mahal. Ang galing ang galing. Lahat iyon ay salamat kay Xiaobao. Talagang si Xiaobao yon. Tatay, huwag ka nang magsugal muli. Kapag umupo ka sa mesa na iyon, magsisimula ang laro at ang buhay at kamatayan ay wala na sa iyong... Alam ko, kapag nagsusugal ka, palagi kang talo. Ang hapagsugalan ay isang lumalamon na kalaliman. Ang panalo ay aksidente lang, ang pagkalugi ay kapalaran. Mga gwardya! Opo, Ginoo. Dalhin si Lin Tianlong sa Enforcement Bureau at asikasuhin ayon sa pinakamataas na regulasyon. Opo, Gino. Huwag pakiusap. Alam kong nagkamali ako. Manatiling kalmante. Ginoong Jin, pakiusap, maawa ka. Patawarin mo ako ngayong pagkakataong ito. Paulit-ulit kang naglagay ng bitag para manakit ng mga tao. Ilang inosenteng pamilya na ang nasira dahil sa'yo? Ako ay inosente. Sila ang mahilig magsugal. Anong kinalaman ko doon? Hanggang ngayon nakikipagtalo ka pa? Konklusibo ang ebidensya. Iminumungkahi kung makipagtulungan ka. Kung susuko ka ngayon, baka may pagkakataon ka pang mabuhay. Sige. Gaya ng inaasahan ko, ang panalo at pagkatalo ay hindi kailanman aksidente at walang bagay na tinatawag na swerte. Noon pa sa sugalan, nahulog na tayo sa mga patibong na patong-patong na inihanda ni Tianba at Chunyi. Kung wala ang tulong ni Xiaobao, hindi tayo makakaalis ng gabing iyon. Mahal, isinusumpa ko, hindi na ako susugal muli. Naniniwala ako sa'yo. Sandali lang. Sabihin mo sa akin, Ang galing ng mga teknik ko sa pandaraya. Bakit ako pa rin ang natalo sa kanya? Karaniwan lang ang mga pamamaraan niya. Sa 3 round, wala namang kagila-gilalas. ang katotohanang tinalo ka ng nanay ko, yun mismo ang nagpapakita kung gaano siya katindi. Hindi ka pa rin naniniwala? Hindi talaga. Ang pandaraya mo ay maaaring walang kapintasan, ngunit ang bawat nilalang Araw-gabi akong nag-aral ng card tricks. Perpekto ang teknik ko. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na sana akong naging hari ng mga hari. Mali ka. Ang kahinaan mo ay ang iyong kasakiman at hindi mo man lang ito napapansin. Kasakiman at hindi ko napapansin. Sinasabi mo bang hindi ako naiiba sa ibang mga sugar roll? Kahit pa maging hari ng mga hari, hindi nagbabago ang ugali. Sa huli, matatalo ka pa rin ng sarili mong kasakiman. Mas Marda Districtos, siya talaga ang aming amo. Hindi nagbago kahit katiting. Bata, sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako at iyan, Xiaojin, dalhin ninyo siya. Opo, amo. Putulin ang 2 kamay niya at i-display bilang babala. Awa, pakiusap. Guro, ikaw talaga. Guro, ano ka napunta sa katawan ng batang ito? Sa nakaraang buhay ko, nanalo ako ng huling piso sa karagatang internasyonal. Sa parehong oras, isang bala ang tumama sa puso ko. Alam na namin ang lahat ng ito. Nang magising ako, nasa katawan na ako ng batang ito. Kaya ganun pala. Maghugis ka lang ng sandali, talo ka na habang buhay. Huli na ang pagsisisi kapag nagising ka. Sa ikalawang buhay kong ito, naintindihan ko na. Guro. Xiaojin at yan, tandaan, ang kasakiman ay nagdudulot ng sariling pagkawasak. Ang hindi paghuhugis ay panalo. Kung maibabalik ko lang, hindi na ako muling tatapak sa barkong iyon. Guro, naiintindihan namin. Mahal, ano ang relasyon ni... Parang hindi simple ang relasyon nila. Hindi ko rin alam. Pero simula nang mawalan ka ng pera at mahuli, ang laki ng pinagbago ni Xiaobao. Kasalanan ko lahat ito. Siguro natakot na talaga si Xiaobao. Mahal. Nanay, gutom na ako. Uwi na tayo. Mabuting bata, uwi na tayo. Ajin at yan, huwag na kayong maghatid.
Guro, babalik ka ba? Hindi. Guro, dapat kang bumalik ng madalas. Hindi na pwesto bilang master ng Tianmen ay palaging naghihintay sa iyo. Mabuti, kung ipahintulot ng tadhana, makikita ulit tayo. Paalam, Guro. Guro, Bakit ka nandito? Guro, hindi ka ba natutuwa sa amin? Xiaobao, sino yon? Tatay, mga kaibigan ko ito. Dahil nandito na kayo at may daladalang regalo, pasok kayo at kumain. Talagang parang nasa sarili nilang bahay ang dalawang kaibigan ni Xiaobao. Ang sweet and sour ribs ko. Mag-iwan kayo para sa akin. Magtitira kami para sa'yo. Kung hindi, kukuha ako mula sa mangkok ko. Sapat na ba yon? Ayos lang, marami naman ngayon. Tara, tagay. 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 Tagay,